Pagkatapos ng kasal, hindi ko kailanman ibinigay sa aking asawa ang pera at hindi rin siya kailanman humihingi. Nang maospital ako at kailangan ng pera para sa operasyon, natuklasan ko ang tiyankok na katotohanan. Ang kwentong ito na aking ikukwento ay totong nangyari. Umaasa ako na maaari kang makarelax abang nakikinig. Nagsimulang manghilap ang aking tiyan ng matinding hapdi. Mahigpit kong hawak ang aking kanang tagiliran at ang malamig na pawis ay binasa ang aking kamiseta na suot ko mula ng umaga. Biglang dumating ang sakit nang inilalabas ko ang aking motorsiklo mula sa underground parking ng opisina. Napilitan ang mga katrabaho kong tumawag ng taxi para dalhin ako sa emergency room ng Central Manila General Hospital. Lumabas ang nurse na nakadamit puti mula sa examination room, hawak ang folder na may lamang aking medical na record. Dahan-dahan niyang tinapik ito sa metal na mesa. Lumaganap ang kanyang malinaw na boses sa maingay na koridor. Mga kamag-anak ni pasyenteng Juan de la Cruz, nandito na po ba? Ang pasyente ay may acute appendicitis na may palatandaan ng necrosis, kailangan ng agarang operasyon. Ang pamilya ay kailangang pumunta sa cashier at magbayad ng advance na 5,000 piso para maisayos namin ang operating room, hindi maripangantayin. Ibinaba ko ang aking ulo sa sandalan ng plastik na upuan, sinusubukang buksan ang aking makamata at tumingin sa paligid. Si Maricel, ang aking asawa, ay kakarating pa lang, halos wala ng hininga. Nakadamit pa rin siya sa kanyang opisina, medyo gusot na, at ang kanyang buhok na hastili nakatali sa ponytail ay nakakalat na, may ilang sinulit na bumabagsak sa kanyang no. Nang makita ko ang aking asawa, pakiramdam ko ay tulad ng isang nalulunod na tao na nakakita ng lifebuoy, hirap na nagsalita. Bumubulong ako na pumunta na si Maricel sa cashier at magbayad para mabigyan ako ng pain reliever. Ngunit hindi lumapit si Maricel sa akin. Tumayo siya 1 metro lang mula sa upuan kung saan ako nakaupo. Ang kanyang tingin ay kakaibang walang pakialam. Wala ni aninong panik sa kanya. Wala ang kakaibang kaguluhan na karaniwan ay ipinapakita ng isang asawa kapag ang kanyang asawa ay nasa kritikal na sitwasyon. Tumuwid siya at tiklop ang kanyang braso sa dibdib. Saan ka titingin? Saan ako kukuha ng pera para bayaran ang iyong operasyon? Ang boses ni Maricel ay malamig. Bawat salitang binikas sa gitna ng ospital lobby ay bumabagsak sa aking matay nga tulad ng hampas ng latigo. Natulala ako. Habang pinipigilan ang bagong along ng sakit, sinubukan kong ipaliwanag na sinabi ng doktor na kritikal ang sitwasyon. Malapit nang sumabog ang appendix. Alam ko kung ano ang kondisyon mo, aniya ng may katiyakan, pero uulitin ko pa wala akong kahit 1 pisong babayad ng 5,000, saan napupunta ang iyong suweldo buwan-buwan. Yung naktataho na suweldo mo, siyang mahbayad. Kunin mo ang telepono mo at tawagan mo agad ang iyong nanay. Sabihin mo sa kanya na magdala ang pera mo dito at iligtas ang buhay ng kanyang minamahal na anak. Nabilog ang aking mamata sa pagkamangha. Ang matunog sa paligid ay parang nalunod sa makapal na ulap. Ano ang sinasabi niya? Nakikita ang kanyang asawang nagdurusa sa sakit na sa bingit ng buhay at kamatayan at nakatayo lang siya at nag-usap tungkol sa pera at pinipilitang tumawag sa nanay. Muling lumala ang sakit sa tiyan, pinipiga ang aking sikmura hanggang yumuko ako, humihingal. Sinawi ko si Maricel. Paano ka makakapaging ganyang kalkuladora sa sandaling ito na ang buhay ko ay nasa panganib? Ngumiti ng may kapaitan si Maricel. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bag, pinindot ang isang numero at inihagis ito sa bakanteng upuan sa tabi ko. Huwag mo akong lekturahin. Sa loob ng 7 taon, sapat na ang naibigay mong lektura sa akin. Tumawa ka agad bago pa sumabog ang iyong appendix. Umabot ang aking nanginginig na kamay sa telepono. Nakasulat sa screen, Nanay, ang pisikal na sakit ay nagsimulang makihaluin sa pakiramdam ng ganap na kawalan ng lakas at kalituhan. Hindi ko maintindihan kung paano ang aking mabait at matiisin na asawa na kilala ko sa loob ng 7 taon ay naging ganong malamig na nilalang na kaya siyang walang kupas na panorin ang kanyang asawang namamatay sa lobby ng ospital. Lumalaki ang alon ng sakit mula sa appendix.
lumalabo ang aking paningin. Sa pagmamasid sa nagyayelong kalmado ni Marichel, biglang naalala ko ng malinaw ang isang gabi 3 araw pagkatapos ng aming kasal. Ito ay isang Sabado ng gabi sa aming lumang apartment sa Tondo, Maynila. Nakaupo ang aking nanay, nakakrus ang mabinti sa lumang sofa at dahan-dahang nagbubuhos ng saa para sa sarili. Si Marichel ay abala sa kusina ng kumpas ng nanay ay tinawag kaming dalawa sa sala para sa isang usapan. Inubo siya, tumingin sa akin ng direkta at iniunat ang kanyang kamay. Nanding, ibigay mo sa akin ang iyong ATM card para sa suweldo. Kayo mga kabataan ngayon ay mga gastador na gastador. Ang kinikita ay siya ring ginagastos, hindi kayo marunong mag-ipon. Hayaan mo akong pamahalaan ang inyong pera. At kapag kailangan ninyong pera para sa isang seryosong bagay-bahay o sasakyan, ibabalik ko sa inyo ang lahat. Nang buwang iyon, napromote pa lang ako bilang pinunong project department. Ang aking suweldo, kasama ang bonus, ay mana 30,000 piso. Hindi ito maliit na halaga. Nakaupo si Marichel sa tabi ko. Ang kanyang madaliri ay kinakabahan na kinukurot ang gilid ng kanyang damit. Bulong na naksalita siya, nagtutugon sa biya ng babae na kami ay bagong kasal. Marami kaming magastusin at humiling na hayaan kaming pamahalaan mismo ang aming pra. Malakas na inilagay ng nanay ang tasa sa mesa. Nagniningning ang kanyang mata habang nakatingin sa manugang na babae at mabilis na nagsabi, "Kakarating mo lang sa bahay na ito. Gusto mo nang hawakan ang kapangyarihan. Pra iyan ngang aking anak, ako ang kanyang ina. At kung hawak ko ang pera nila, mananatili ang lahat, pamilya tayo, walang magdaraya sa isa't isa. Bibigyan ko kayong ng 2,000 piso buwan-buwan. Hindi na kayo kailangang magbayad ng upa. Para sa pagkain at mga pangunahing pangangailangan, sapat na iyon, tapos na ang usapan." Noong panahong iyon, pakiramdam ko ay tama ang nanay. Ipinanganak niya ako, pinalaki ako, at kung gusto niyang tumulong na mag-ipon kra para lang sa aming kinabukasan iyon, binangkit ko na lang ang pagtutol ni Marichel. Inilabas ko ang ATM card mula sa aking pitaka. Inilagay ito sa kamay ng nanay at binigyan pa siyang PIN code para hindi siya malimutan. Pinakalma ko si Marichel, sinasabing matanda na ang nanay. Kailangan lang na sumusuko para sa kapayapaan ng pamilya. 2,000 piso ay sapat na, at kung kailangan ng dagdag, hihingi na lang ako sa nanay. Ngunit, nakamali ako. Sa loob ng 7 makakasunod na taon, ni isa sa mga buwang iyon ay hindi nagbigay ang nanay ng kahit isang pirasong labis sa miserang halagang iyon 2,000 para sa 2 tao sa mahal na Maynila, para sa gasolina, kuryente at tubig, regalo at libing. Imposibleng gawain iyon. Si Marichel mula sa isang mabago at magandang babae ay unti-unting naging isang pagod at naubusan na babae. Kailangan niyang bilangin ang bawat sentimo, bumili ng karne na may diskwento sa dulong araw sa palengke. Maraming beses siyang tahimik na umiyak sa gabi, nakikiusap sa akin na bawin ang card dahil hindi na siya kayang mabuhay ng ganito. Ngunit ako, dahil sa hangal na pagmamalaki ng panganay na anak, ay sumisigaw sa kanya, nagsasabing palagi siyang nagrereklamo at hindi marunong pamahalaan ang pera dahil ang 2,000 ay hindi naman maliit. Buong puso akong naniwala sa mga salita ng aking ina ng aming pera ay nasa savings account at kumikita ng interes. Buong puso kong pinoprotektahan ang aking dugong kamag-anak, iniiwan ang babaeng kasama ko sa higaan na nag-ulan ng ngapihati at nagsisikap na mabuhay sa kondisyon ng matinding pagtitipid. Ang malakas na tunong telepono ay nagbalik sa akin sa katotohanan ng emergency room. Sumagot ang nanay sa ika-5 ring. Mula sa kabilang dako ay biglang tumama sa aking tainga ang malakas na musika. Tila nasa isang party siya kasama ang kanyang kaibigan mga kapwa matanda. "Bakit ka tumatawag sa oras na ito?" Busi ako. Ang matulin na boses ng nanay ay lumabas mula sa speaker. Layasan ni Marichel ang loudspeaker para marinig naming dalawa. Naktipon ng lakas, naupo ako ng mayos at naksalita sa mikropono, umubo. "Nanay, nasa ospital ako.
Sinabi ngang doktor na malapit nang sumabog ang aking appendix. Kailangan ng agarang operasyon. Pakidalhan mong para sa advance, 5,000. Nanay, wala si Marichel sa katawan. Sa kabilang dakong linya ay ilang segundo ang katahimikan. Ang malakas na musika ay humina. Pagkatapos, malakas na nagbuntong hininga ang nanay at sa kanyang boses ay maririnig ang pagkabagot. Huwag kang magpabigla-bigla. Ang pagpapagamot sa Central Manila General Hospital ngayon ay napakamahal. Alam mo ba, nung nakaraang buwan, nakuhang kapatid mo na si Ana ang kotse na nakakahalaga ng 1,000,000 piso. Wala na akong cash sa bahay. Nabuka ang aking bibig sa pagkagulat. Ilang araw lang ang nakaraan, nagreklamo ang nanay na sumasakit ang kanyang makasukasuan at wala siyang pera para sa gamot. At noong nakaraang buwan, walang kahirap-hirap na gumastos ng 1,000,000 para sa kots ng aking kapatid. Muli akong nasaktan ng habdi sa tiyan. Bumubulong, nakikiusap sa kanya na kumuha ng pera mula sa aking sweldong card sa ATM at magdala dito. Sumigaw ang nanay sa telepono. Ang pramula sa iyong card ngayong buwan ay nakuha ko na at ibinigay kay Boying. Kahapon ay kulang siya sa pondo para sa kanyang negosyo. Kakaalis ko lang din ng lahat ng pera mula sa savings accounts na binuksan ko gamit ang iyong sweldo, 800,000 at ibinigay sa kanya para sa pagpapalaki ng negosyo. Anong uri nga asawa ka na ang asawa mo ay walang pera kapag pumunta sa ospital? Sabihin mo kay Maricel na hanapin niyang solusyon. Anong bagay-bagay itong itinatawag niya? Gumagambala sa lahat ng plano ko. Humiram siya sa makasamahan. Paalam. Hindi pa rin nakakapagsalita. Pinutol na ang nanay ang linya. Tinanggihan lang ng aking ina ang pagdadala ang pera para mailigtas ang buhay ng kanyang sariling anak na nandun at naghihintay ng operasyon. Sa aking isipan ay umikot ang manumero, 800,000 sa manugang para sa negosyo nang hindi man lang tinanong ang aking opinyon, 1,000,000 para sa kotseng anak na babae nang hindi man lang kumukurap, at ang kanyang anak na lalaki na nakpagal at nakpawis at nagdugo para kumita ng pera ay pinabayaan ng kanyang sariling ina sa koridor ng ospital. Itinuan ko ang aking mamata kay Marichel. Hindi siya umiyak. Ang masulok ng kanyang labi ay nanginig. Nagbubuo ng mapait na ngiti. Kinuha niya ang telepono mula sa aking kamay at inilagay ito sa bag. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, natakot ako sa kalmado ng aking asawa. Inilipat ni Marichel ang plastik na upuan at umupo sa harap ko. Sa kanyang nga mata ay ngayon ay may nagliliwanag na apoyng put na matagal na niyang pinigilan. Malinaw siyang nagsalita, bawat salita ay direktang bumabagsak sa aking pagkabulag. Narinig mo ba ang sinabi ng iyong pamilya? Ang iyong magandang nanay, yung lagi mong ipinagtanggol na sinasabi mong mababa ang loob ko at binabanggit ang bawat piso. Kahahanda palang makbayat para mailigtas ang iyong buhay. 800,000 sa manugang para sa negosyo, 1,000,000 para sa kotseng kapatid, at ang buhay ng anak ay sinuri niya na mas mababa pa sa 5,000 piso. Tahimik akong nakatayo, nangipit en enipan sa sakit. Hindi makasagot eni kahit isang salita. Pinikit ni Marichel ang kanyang mga kamao, inilagay sa kanyang mga tuhod, nanginig ang kanyang boses sa galit. Alam mo ba kung saan ako nanggaling sa loob ng 7 taong ito? Isang ordinaryong accountant lang ako na may sweldong 15,000 piso. Dun, buwan-buwan, nagbibigay akong 3,000 piso sa iyong nanay para sa pagkain. Sa natitirang 12,000, nagbabayad ng upa para sa anak, bumibili ng groceries at naglalagay ng gasolina sa kotse. Gumagamit akong moisturizer na nagkakahalaga ng 200 piso mula sa supermarket. Sa loob ng 7 taon na aking pagiging iyong asawa, ni isang beses ay hindi ako pumasok sa isang tindahan ng damit para bumili ng bago para sa trabaho. Kahit na nang mabasag ang tali ng aking bra, tinahin ko lang ito at patuloy na isinuot. Itinuro ako ni Marichel, ang masalita ay dumalo mula sa kanya tulad ng malakas na ilok na sinira ang pader. Habang ang iyong asawa ay nabubuhay tulad ng isang libreng katulong, saan napupunta ang iyong pera? Sa palagay mo ba ang iyong nanay ay mabait at matipid? Inubos niya ang lahat sa iyo para buhayin ang pamilya ang iyong kapatid.
para buhayin ang iyong manugang na palaging kabiguan. At ikaw ay nagpipinit ng mga mata sa lahat at tinatawag akong makasarili. Nabuksan na ba ang iyong mamata ngayon? Nakini ako habang ibinubuhos ni Marichel ang lahat ng kanyang sakit at naramdaman ko kung paano lahat ay binaliktad sa loob ko. Bawat salita niya ay hilaw na katotohanan na nag-alis ng maskara sa aking matagalang kahinaan. Labis akong nagtiwala sa pariralang pamilya tayo. At sa huli, naging isang manika ako habang ginawa kong biktima ang aking asawa. Ibinukot ni Marichel ang zipper ng kanyang kinalumang bag. Inilabas niya ang isang pakete ng pera. Karamihan ay 200 at 500 pisong papel, maingat na naayos at ilang isa at 1,000. Dito ay 30,000. Ito ang lahat ng aking ipon. Patago akong nagbebenta ng maliliit na bagay sa internet sa gabi at itinatago ang pera sa iba't ibang sulok. Sa cabinet sa ilalim ng damit. Babayaran ko ang kalahati para may pasok ka sa operating table at ang natitirang 15,000 mahiga ka dito at tumawag sa iyong kaibigan. Humiram. Naubos na ang aking pasensya. Pagkatapos sabihin ito, lumiko si Marichel at naglakad patungo sa cashier. Sa pagmamasid sa kanyang payat na likod na nawawala sa karamihan, napagtanto ko kung gaanong duwag ang aking naging katawan. Malakas akong nakpalo sa sarili kong pisngi, hindi pinapansin ang nasasabog na sakit sa tiyan. Tumakbo palabas ng examination room ang on-duty surgeon na si Dr. Santos, nagnininging ang mga patak ng pawis sa kanyang Hawak niya ang resulta ng ultrasound at tinatapik ang aking kamay. Napakaseryoso ngayong kalagayan na mamaga ang appendix. May mga palatandaan ng pagtagas ng likido sa lukab ng tiyan. Kung mahuli pang 15 minuto, magsisimula ang peritonitis at iyon ay nakamamatay. Nakipag-usap na ako sa pamamahala ng departamento para dalhin kayo sa operating room ng priority at ang mga kamag-anak ay kailangang agad na ayusin ang natitirang halaga at mga dokumento. Dumating ang stretcher. Inilipat ako ng mga orderly dito. Kakarating lang ni Marichel na may resibo at nakitang inilalabas na ako ay nakmadaling sumunod. Sa malamig na koridor, narinig ko si Marichel na tuloy-tuloy na tumatawag sa kanyang ina sa lalawigan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, humihingi na pautang para sa gamot at pag-aalaga pagkatapos nega operasyon. Sa sandaling umikot na ang stretcher patungo sa sterile na lugar ng operating block, bumukas ang mga pinto ng elevator. Mabagal na lumabas ang aking nanay, kapatid na si Ana, at ang asawa nitong si Boying. Naka-elegante silang tatlo. Dalang nanay ang maliit na plastic bag na may 5 dalandan. Si Boying ay nakadamit ng magarang gris na suit at pinaikot-ikot ang keychain na may logo ng milyon-milyong SUV sa kanyang daliri. Si Ana ay may branded na bag at matataas na takong. Lumapit sila sa aking stretcher. At ni isa sa kanila aking mga dugong kamag-anak ay hindi kumuha ng pitaka o nagtanong tungkol sa pera para sa ospital. Tumingin sa akin si Boying at nagpatingkap ng labi. Nanding, paumanhin ka na. Lahat ng prako ay naipuhunan na sa bagong batch ng produkto. Wala akong cash sa bahay. Hindi ko may labas. Sino ang makakaalam na mangyayari ito? Nakpiga ng labi si Ana at bumulong. Mayroon kaming 2 anak. Alam mo na ang magastusin. Lagi na lang kulang ang pera. Bakit hindi mayos ang oras mo, kuya? Nakatayo ang nanay. Nakatiklop ang mga braso sa dibdib at tumingin sa ibang direksyon. Ang savings account ko ay pangmatagalan. Kung kukunin ngayon, masisunog ang lahat ng interest at ang iyong suweldo ay naibigay ko na nang hindi sinasadya. Magkasundo na lang kayong mag-asawa, humiram. Matanda na ako. Saan ako kukuhang pera? Parang huminto ang aking puso. Anong pagtataksil? Anong kalamigan ng puso? Ang manugang ay nakmamanehong kotseng nakakahalagang milyon-milyon, nakatira sa malaking apartment, ngunit nagaatubili na gastusin ang ilang libo para may ligtas ang bayaw. Ang kapatid na babay ay may branded na bag, ngunit nag-ingay tungkol sa mga gastusin sa mga bata. At ang aking ina, na nasa kanya ang aking ATM card na bawat buwan ay may pumasok na 30,000, ay nakatayo
at tahimik na tumatanggi. Mahiga ako sa stretcher at hindi sumagot ng kahit isang salita. Itinulak ako ng doktor papasok sa likod ng mga salamin na pinto. Naksara ang mapinto, pinutol ako mula sa mga huwat na tunok sa labas. Nagsimulang daloy ang anestesia sa ugat. Sa sandaling mahimlay na ako, nagtatanong ako sa sarili, kung mamamatay ako ngayon sa operating table, maluluha ba ang aking magadugong kamag-anak ng kahit isang luha? O magiging abala sila sa paghahanap ng PIN code ng aking ATM card. Pinigilang muli ang stretcher sa pulang linya bago ang sterile na lugar ng operating room. Lumapit ang nurse na may hawak na tablet at iniabot sa akin ang ballpen. Pasyenteng Juan de la Cruz, pirmahin po ang pahintulot sa operasyon. Ipinaliliwanag po namin sa inyo ang lahat ng posibleng panganib na kaugnay ng anesthesia at pag-aalis ng namatay na appendix. Dahil hindi nababayaran ng inyong makamag-anak ang buong halaga, dapat kayong mismo ang pumirma at tanggapin ang lahat ng responsibilidad. Iniunat ko ang aking kamay, doon ay nakatanim ang karayom ng ifi drip at sa nanginginig na mga daliri ay kinuha ko ang ballpen. Ang mga titik sa papel ay lumabas na baluktot at magulo. Habang pumipirma, nakinig ako sa mga tunog na nagmumula sa koridor. Ang mga boses ng nanay at kapatid na si Ana ay maring naririnig, walang nikatiting na pagsisi. Nanay, kumain tayo ng tanghalian sa Jollibee. Ang pagupo dito sa ospital, amoy betadine, sumasakit na ang ulo ko. Appendix lang ang pinutulan ni Kuya Juan, hindi siksik ang katawan. Bakit mangangamba, gigising siya mamayang gabi? Dadaan tayo sandali at uwi na. Agad na nagbuntong hininga ang nanay at sumagot, sige, kumain na tayo. Sabihin mo kay Boying na dalhin ang kotse sa pangunahing pintuan. Sa ganyang init hindi ako maglalakad hanggang gate para humanap ng tricycle. At saan si Marichel? Hayaan mo siyang makbantay sa kanyang asawa. Kung kailangan ng para sa gamot, tumawag siya sa kanyang nga kamag-anak sa probinsya at humiram, parang may kumuyom sa aking puso. Ang aking nanay at kapatid tahimik nilang pinag-usapan ang tanghalian sa fast food, nagreklamo sa amoyng ospital at inilalipat ang lahat ng responsibilidad sa aking mahirap na asawa. Sa sandaling nasa bingit na akong buhay at kamatayan. Nung ang stretcher ay naglalakad na sa operating room, nakita ko si Marichel na mabilis na lumapit, tahimik na hinawakan ang aking malamig na kamay. Sa kanyang mamata ay may kalungkutan. Ngunit sa sabay na panahon ay may kakaibang determinasyon. Hindi siya nagpapalakas ng loob, hindi umiyak, mahigpit lang siyang humawak ng aking kamay sandali, pagkatapos ay binitawan ito at lumayo, nagbibigay daan sa nurse. Naksara ang mga pinto ng operating room. Ang maliwanag na liwanag ng surgical lamp ay tumama sa aking mukha. Ang tunog ng mametal na instrumento. Ang anesthesiologist ay naglagay ng oxygen mask sa aking mukha at humingi sa akin na bilangin mula 1 hanggang 10. Ang kemikal na sustansya ay dumanas sa ugat. Nagdadalang pakiramdam kabigatan. Pumikit ako. Sa ulo ay isang tanong lang ang patuloy na bumabagsak. Kung sa isang sandali ay hindi sinasadyang matamaan ng scalpel ng siruhano ang isang malaking ugat, kung hindi na ako gigising pa, isasantabi ba nga aking nanay at kapatid ang kanilang tanghalian para tumakbo at manluksa sa akin kahit isang luha? Nagising ako ng gabi na sa labas. Ang ma-fluorescent na ilaw sa kisame ng ospital na silid ay nagbibigay ng maputlang patay na liwanag. Ang tahi sa ilalim ng tiyan ay humihilab sa bawat malalim na hininga o galaw. Agad, isang bulak na basang-basa ang mainit na tubig ang dumampi sa aking tuyot na basak na mga labi. Si Marichel iyon, nakaupo siya sa parehong damit mula ng umaga, nakaimerse sa kanyang nga pag-iisip sa isang upuan sa tabi ng kama. Nang makitang nagising na ako, inilagay ni Marichel ang baso ng tubig sa bedside table at pinunasan ang pawis sa aking noo. Maingat ang kanyang magalaw, malikhaing maingat, ngunit ganap na tahimik. Ni isang malambing na salita, ni isang hininga ng kaginhawahan, bumulong ako ng kanyang pangalan. Nais kong humingi ng tawad,
Humingi ng tawad na iniwanan ko siya na mag-isa sa pagharap sa mga problema sa napakahirap na sandali. Humingi ng tawad na pinilit ko siyang tiisin ang kahihiyan mula sa aking pamilya. Ngunit itinuan ni Marichel ang kanyang kamay, pinipigilan ako. Umiling siya at tiningnan ang paligid para masiguro na hindi nakikinig ang makalapit sa silid. Huwag ka nang magsalita. Mag-ipon ng lakas at magpagaling. Ngunit bago ka muli makatulog, may gusto akong ipakita sa iyo. Nais ko sanang maghintay hanggang maari kang ganap na bumaba, ngunit ang ginawa ngiyong pamilya kanina ay hindi na ako makapaghintay. Hindi na ako makapaghintay ng kahit isang minuto. Sa mga salitang ito, inilusot ni Marichel ang kanyang kamay sa loob ng kanyang lumang bag at inilabas ang isang kayumanggi na sobra, format A4. Ang masulok ng sobra ay gasgas na nakpapakitang paulit-ulit itong kinuha at tiningnan ng hindi mabilang na beses. Malamig na inihagis ni Marichel ang sobre sa aking manipis na kumot. Ang papel ay tahimik na bumaksak sa aking dibdib. Buksan mo at tingnan mo mismo. Tingnan para maintindihan mo kung gaano ka kabulag sa loob ng 7 taon. Tingnan mo kung saan napupunta ang pera na iyong kinita sa pawis at dugo, araw at gabi. Ang iyong nanay ay hindi naglagay nito sa savings account. Lahat ay nandito. Ang aking kamay ay nanginig habang inaabot ang sobra. Makapal ito, ang pandikit sa 4 na dulo ay matagal nang natuyo. Inilabas ko ang buong tumpok ng papel. Sa liwanag ng nga ilaw, ang logong bangko, nakalimbag sa pula sa kaliwang sulok ng bawat pahina, ay agad na nakita ko. Detalyadong bank statements buwan-buwan simula pa sa araw na inihayag ng nanay na kukunin niya ang aking suweldong card. Pinag-aralan ko ang mga hanay na numero na sumasakla sa mga pahina. Ang sakit mula sa tahi ay tila lumipas kumpara sa bagyo na nagnangatal sa aking ulo. Binuksan ko ang statement para sa Oktubre na karaang taon. Nakabold ang isa limbag. Ika-5. Kredito mula sa employer 30,000. Ika-6. Online transfer na debit na halagang 25,000. Sa field na layunin ng pagbabayad ay malinaw na nakasulat para kay Boying Pondo para sa negosyo. Lumipat ako sa Nobyembre. Muli, suweldo 30,000 at muli pagkatapos ng 2 araw na debit ng 22,000. Sa pagkataong ito, ang layunin, transfer kay Ana para sa pagbabayad ng pagkukumpuning ang apartment. Nagbasa ako sa huling 5 statement. Magkapareho ang larawan. Sa sandaling dumating ang pera mula sa kumpanya tuwing umaga, maaga o kinabukasan ay inilipat ito sa account ng kapatid na si Ana o ng manugang na si Boying. Malalaking halaga 20 hanggang 25,000 ay regular na nililipat. May mga buwan na nakukuha ang dagdag na trabaho at bonus na 30,000 at agad itong hatiin ng nanay sa 2 at inilipat sa kanyang mga paboritong anak. Ang malayunin ng pagbabayad ay nagbubunyag ng buong katotohanan. Para kay Boying para sa pagbili ng camera equipment, kay Ana para sa bayad sa airline ticket patungong Boracay. Walang savings account sa aking panggalan. Walang ma-interest na dapat sanang nakasegura ng aming kinabukasan, gaya ng pangako ng nanay. Halos 3 milyong piso. 3 milyon aking suweldo sa loob na 7 taon ay hanap na nasipsip. Mabilis kong kinuha ang kalkula sa ulo. 30,000 sa isang buwan, pinarami sa 12 buwan, at pinarami sa 7 taon ito ay higit sa 2,500,000. Binibigyan kami ng nanay ng 2,000 sa isang buwan, kaya 208 sa lubang 7 taon. Ang natitirang halaga mahigpit sa 2,500,000 piso ay direktang napunta sa bulsa ng aking manugang para masakla ang kanyang depektibong negosyo at sa account ng kapatid para mabayaran ang kanyang maluho na pamumuhay. Bumagsak ang bank statement mula sa aking mga kamay at nahulog sa sahig. Binuka ko ang aking bibig, humihingal ng mabigat. Pakiramdam ko ay puno ngang bato ang aking dibdib, mahirap at masakit huminga. 7 taon akong napagot mula pa sa maaga hanggang sa huling gabi, tiniisin ang napagpunang boss,
nagdulok sa sakit ng tiyan dahil sa laktaw na tanghalian. At lahat ng sakripisyong ito ay sa huli ay nagsilbi lamang para sa magarang pamumuhay ng aking pamilya habang ang aking asawa ay tawat-tawat sa palengke. Bago pa man maaari akong makabawi mula sa pagkabigla sa ATM card, nakita ko si Marichel na kumukuha ng isa pang piraso ng papel mula sa bag na may maliwanag na pulang header. Iniabot niya ito ng direkta sa aking mukha. Huwag kang magmadaling magtaka. Ang pangunahing sorpresa mula sa iyong nanay para sa iyo ay nandito pa rin. Basahin ng maingat kung ano ang nakasulat sa kanang itaas na sulok. Kumunot ang aking mga mata. Malalaking titik abiso NG na huling utang ay tumama sa aking mga mata. May aringang card, Juan de la Cruz. Ang impormasyon ng passport ay ganap na katugma sa akin. Credit limit, 50,000. Kasalukuyang utang, 221,000 piso, kasama ang pangunahing utang, interes, multa sa pagkaantala at bayad sa koleksyon. Ano ito? Bumubulong ako. Sinabi ko kay Marichel na hindi ko kailanman nag-apply ng credit card. Hindi ko alam kung paano gamitin ang plastic na ito. Mapay ng gumit, si Marichel. Hindi ka nag-apply. Ang gunit ang iyong nanay ang nag-apply. Nalimutan mo na ba na 4 na taon na ang nakararaan sa pagkukunwari ng pag-renew ng ilang dokumento sa lungsod ay pinilit kang pumirma ng maraming papel daw para sa pag-update ng iyong sweldong card. May kakilala siya dun sa credit department. Nakuha niya ang iyong passport at sa anumang paraan ay nakagawa siya ng credit card na may malaking limit. Ang card, siyempre, ay nanatili sa kanya. Ang mga SMS na kumpirmasyon ay pumupunta sa kanyang numero. Ikaw ay isang manika sa kanyang mga kamay at wala kang muwang. Nakmadali akong ibaling ang abiso para mabasa ang detalye ng transaksyon sa card. Ang mali niyang nakaprint na teksto ay nagbubunyang krimen ng aking sariling ina. Ikaw to, NG Oktubre. Card payment, 15,000 piso sa isang boutique sa SM Malvasia. Ika, 15 ng Nobyembre. Card payment 20,000 piso sa computer store para sa opisina. Ika, 20 ng Disyembre. Card payment 30,000 piso sa travel agency para sa biyahe sa abroad. Sino ang gumamit ng lahat ng bagay na ito? Sino ang naglagbay? Ang kapatid na si Ana ay nagmamalaking ang bagong bag sa harap ng lahat ng kamag-anak. Ang manugang na si Boying ay ipinagmamalaki ang opisina na may bagong kagamitan. Ang aking nanay ay may pagmamalaking nagpapakita ng larawan mula sa abroad sa kanyang mga kaibigan. At ako, ang matalimayng anak, ay ngayon ay nahiga na may malaking utang na napunta sa blacklist ng bangko at habang buhay ay nawalan ng kakayahang mag-avail ng loan para sa bahay o negosyo. Sa sandaling ito, ganap na bumagsak ang kalmado ni Marichel. Itinago niya ang mukha sa gilid ng aking ospital na kama. Ang kanyang payat na mga balikat ay nanginig. Ang maluha na pinigilan niya sa loob ng 7 mahabang taon ay sa wakas ay pumutok. Hindi siya naniyak, humihibik lang siya, nahihirapang huminga. Ito ay tunong-amput na napunta na sa hangganan. Nakikita mo ba kung paano ginawa nga iyong pamilya sa atin? 7 taon akong namuhay sa bahay na iyon na mas masahol pa sa katulong. Kailangan kong lihim na lumabas ng bahay bago pa man sumikat ang araw para makaabot sa part-time work at makakita ng para sa lampin ng anak. Nasuot ko ang isang murang jacket ng 3 taon, hindi nangahas bumili ng bago. Kahit yogurt ay hinati ko kalahati sa anak ko at ang natitirang kalahati ay kinain ko mismo. Itinaas ni Marichel ang kanyang mukha. Ang kanyang namumula at namumuhong mamata ay direktang tumingin sa akin. Hiniling ko sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa bangko na lihim na ay print para sa akin ang lahat ng statement na ito. Sa bawat pagkakataon na hawak ko ang susunod na pahina, namamasagi ang aking puso. Nakikita ko si Ana na proudly bumabalik sa bahay na may bagong bag at nagahambog na regalo ng asawa iyon. Nakikita ko ang iyong nanay na masayang nag-impake nga maleta para sa bakasyon at nagsasabing pasasalamat ng manugang ang magpadala sa kanya.
Alam mo ba na ang pasasalaman at mga regalo na iyon ay binili gamit ang iyong dugo at aking pawis? Nang humingi ako sa iyo na bawin ang card, sumisigaw ka na mababa ang loop ko, isang babaeng nagbibilang ng pera sa loop ng sariling pamilya. Narito ang iyong pamilya. Pinilit nila akong mabilang ang bawat sentimo para mabuhay, habang naktatambak sila ng iyong pera. Nakinig ako sa bawat salita ni Marichel, at pakiramdam ko ay milyon-milyong karayom ang pumapasok sa aking puso. Ano ang nagawa ko sa aking asawa? Dahil sa bulag na pagmamahal ng anak, dahil sa hangal na pagiging mapagparaya ng lalaki, mismong tinulak ko ang babaeng nagmamahal sa akin sa isang bangin. Ang 30,000 piso na dinala niya para mailigtas ako ngayon, pera ito na kinita niya sa walang tulog na mga gabi, nagtitipid sa lahat. At ang mga taong tinawag ko na mga dugong kamag-anak ay malamig na itinulak ako sa pintuan ng kamatayan, nag-aatubilang gumastos ng kahit ilang libo, habang nakaupok sila sa bundok pera na kinita ang aking mga kamay. Iniunat ko ang aking kamay puno ng wire mula sa IV drip at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay ni Marichel. Wala akong karapatang punasan ang kanyang luha, kaya lang ay nangipit ng ngipin at bumuno, ngunit bawat salita ay punong timbang ng isang panata. Marichel, nakamali ako sa lahat. Kalmahin mo ang sarili mo. Nangangako ako sa iyo bukas, pipilitin ko silang ibalik ng parasitong iyon ang lahat hanggang sa huling sentimo. Ibabalik ko ang lahat ng pag-ari ng aming pamilya. Binawi ni Marichel ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang luha gamit ang tissue. Hindi na siya umiyak. Ang sandaling kahinaan ay lumipas, nagbigay daan sa bakal na ekspresyon na hindi ko nakita sa loob ng 7 taon ng aming buhay magkasama. Ibinukat ni Marichel ang gilid na bulsa ng bag at inilabas ang 2 malinis na piraso ng papel, inilagay sa gilid ng kama. Hindi ko kailangan ang iyong mawalang kwentang pangako. Marami ka ng pangako ng maraming beses. Ngayon dito sa silid na ito, kailangan mong gumawang desisyon. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Itinuro ni Marichel ang daliri sa unang pahina. Sa itaas ay malinaw na nakalimbag. Petisyon para sa annulment. Ang pangalan ng petisyoner, ang kanyang pirma ay nandun na, nakalakip ng asul na tinta. Pagpipilian 1. Pipirmahan mo ang dokumentong ito. Sa loob ng 1 oras, sama-sama kong kukuhain ang magamit namin ng aking anak at alis mula sa lumang apartment na iyon. Mari kang maging ATM ng iyong nanay, kapatid at manugang hanggang sa wakas ng iyong buhay. Pinalaya ko ang aking sarili. Ang utang na 221,000 piso sa bangko, iyan ay problema mo. Makakahanap ng makatarungang hatian ang hukuman. Tumingin ako sa petisyon para sa annulment at isang bukol ay tumayo sa aking lalamunan. Ang pirma ni Marichel ay malinaw, walang kahit katiting na pag-alangan. Umiling-iling ako, sinusubukang mahawakan at mapunit ang papel, ngunit mabilis na nahawakan ni Marichel ang aking kamay. Inilipat niya ang daliri sa 2 pahina. Ito ay isang kamay sulat na kasunduan. Pagpipilian 2, pipirmahan mo ang kasunduang ito. Malinaw na nakasulat dito ang lahat. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa pamamahala ng pinansyal. Bukas, hihilingin mong ibalik ang iyong ATM card. Pipilitin mo ang iyong pamilya na bayaran ang utang sa credit card at ibalik ang lahat ng 3 milyon. Kung pipiliin mo ang landas na ito, magiging kasama mo ako at tutulong sa iyo na makamit ang katarungan. At pagkatapos noon, lilipat tayo at magsisimula ulit mula sa simula. Pumili ka. Hindi ako nangailangan ng kahit 1 segundo para pag-isipan ito. 7 taon akong namuhay na parang bulag. Ang aking buhay ay kakaligtas lang salamat sa 30,000 pisong kinita ng aking asawa sa pawis at dugo niya, habang ang mga taong nag-enjoy sa yaman na aking nilikha ay walang ginawa para sa akin. Kinuha ko ang ballpen na iniabot ni Marichel at naktipon ng lahat ng lakas sa kamay na may IV drip. Matatag na pinirma ang aking pangalan sa ilalim ng kasunduan. Tumingin ako sa kanya ng diretso at sa mapaos ngunit determinadong boses ay nagsalita. Pinipili ko ikaw, sinusumpa sa aking buhay. Hindi na kita pahintulutang magdusa kahit 1 araw pa. Mula ngayon, tayo lang 2 ang pamilya.
Pakikitunguhan ko silang nararapat at ibabalik nila ang lahat hanggang sa huling sentimo. Maingat na tiningpi ni Marichel ang kasunduan at inilagay sa kanyang bag. Ang petisyon para sa annulment ay kuminat niya at inihagis sa basurahan sa ilalim ng kama. Sa gabi enige, ospital na silid na yung napuno eniga, amoy enigamot. Hindi kami natulog magikasama, kaming nagiplano eniga, labang para sa aming pera. Dapat na itong magsimula bukas ng umaga. Madaling araw pa lang ay bumukas ang pintong ng silit. Pumasok ang aking nanay na may hawak na termos. Sumunod si Ana at si Boying. Maganda ang damit nila at ngumingiti, para bang hindi kailanman nangyari ang kahapon ang araw na pinabayaan nila akong mamatay. Umupo ang nanay sa isang upuan at binuksan ang termos. Ang amoy ng murang chicken soup ay tumatama sa ilong. Mapagmahal siyang naksiksik na sabaw sa plastik na mangkok. Nanding, kumain ka ang sabaw. Mula pa sa madaling araw nakpakulo na ako. Ang pinakamahal na parteng manok ang inireserba ko para sa iyo. Ang appendicitis ay maliit lang. Ilang araw at malalabas ka. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Kami ni Ana at Boying ang magbabayad ng lahat. Wala kang iniisip. Tumingin ako sa mangkok ng sabaw. Sa mga taba na lumulutang sa ibabaw, naksimulang makpumilit ang aking sikmura sa pakasuklam. Kahapon, nang nakikiusap ako para sa tulong, wala siyang 5,000 piso. Ngayon, nang lumipas na ang krisis salamat sa pera ng aking asawa, nagdala siya ng murang sabaw at ginagampanan ang papel ng mapagmalingang ina. Sa mabilis na galawng kamay, pinalis ko ang mangkok mula sa mesa. Kumalat ang sabaw sa tila na sahig. Umurong ang nanay. Ang kanyang mamata ay lumawak sa galit. Nais na niyang sumiga. Nanay, tama na. Ang sabaw na iyon ay nakakahalaga ng 500 piso. Kayo ang magbabayad ng lahat. Ano ang babayaran ninyo? Kahit 1 piso ba ang binayaran ninyo para sa ospital kahapon? Kunot ang noni Boying at humakbang pasulong. Sinusubukang patahimikin ako ngang autoridad ng isang mas matanda. Nanding, tama na ba iyan? Nakasakit ka at parang nawalan ng isip. Kahapon ay force majeure talagang wala kaming pera. Ikaw ay lalaki. Dapat maunawaan mo, hindi mag-ihagis ng plato. Sa sandaling ito, si Marichel, na nakatayo sa sulok, ay biglang tumayo. Hindi siya nagaksaya ng oras sa mga salita. Inihagis niya ang makapal na paketeng bank statements at credit card notice sa mesa sa harap nila. Hindi na kailangan ng sabaw ng aking asawa. Ang kailangan niya ay ang manumero sa mga papel na ito. Boying, Ana, ngayon ay naglalaro tayo ng bukas. Linawin natin ang lahat dito at ngayon. Ang tatlong ngumingiting mukha ay biglang naging abo. Ang kanilang matingin ay nakadikit sa pulang logo ko sa mga papel. Nagsimula ang mapagpasyang labanan. Tumingin si Boying sa mga statement, lumitaw ang pawis sa kanyang ngunit ang likas na galing sa negosyo ay agad na kumontrol. Kinuha niya ang mga papel, inihagis ito pabalik sa mesa, at nagsimulang magsalita ng malakas, sinusubukang talunin ang katahimikan. Marichel, anong sirkus ang ginagawa mo? Huwag na nating ibuka ang basura ng pamilya sa ospital para paaliwin ang lahat. Ang prani Nanding ay nasa pag-ingat ng nanay para sa makasamang gamit. Hiniram ko ito para sa sirkulasyon sa negosyo. Hindi naman nawala, itinuturing ko ito bilang bahagi ni Nanding sa aking kumpanya. Huwag kang magiging manhid, manugang. Humakbang si Marichel pasulong, nakatiklop ang mabraso sa dibdib. Ang kanyang tingin ay tumalab sa mukha ngang mapakunwaring manugang. Huwag mo akong lekturahan. Ang tatawa ay ang inyong pamilya, hindi ang aming pamilya. Sinasabi mong ang aking asawa ay isang shareholder. Sinasabi mong ang pera ay napunta sa pagpapaunlad ng kumpanya. Mabilis na binuksan ni Marichel ang telepono, kinuha ang isang larawan at iniluksong ito sa harap ni Boying. Ito ang kopyang sertipiko ng pagpaparehistro ng iyong kumpanya Techno World Trading. Sa listahan ng mga nagtatag ay ikaw at 2 mong kaibigan. Nasaan ang bahagi ni Juan de la Cruz? Ginamit mo ang pera ng aking asawa, kabuwang 3 milyong piso para itayo ang iyong sariling negosyo.
Ang kita ay ginagastos mo para sa iyong SUV at kahit isang pisong dibidendo ba ang natanggap ng aking asawa? Aling bahagi? Boying? Namutla si Boying, lumunok siya. Lahat ng kanyang nadahilan ay naguho. Ang kanyang pagiging matalim sa salita ay nabigo. Hindi siya humiram. Hayagan niyang inangkin ang pera ngang bayaw para pagyamanin ang kanyang sarili, nagtatago sa likod ng ugnayan ng pamilya. Malamig na idinagdag ko, nakahiga sa kama. Manugang, hindi mo na kailangang magpaliwanag. 3 milyon kasama ang interes sa lubnan, 7 taon. Maghanda kang ibalik. Kung wala ang aking pangalan sa iyong kumpanya, ang aking pra ay wala ring negosyo sa iyong bulsa. Nakita ni Ana na ang kanyang asawa ay napilitan, agad siyang nakatayo. Itinuro niya si Marichel at lumipat sa kanyang pamilyar na mapansaklaw na sigaw. Ah, ikaw walang utang na loob. Pinakaisahan mo ang asawa laban sa ina, laban sa mga kamag-anak. Para itong aking kapatid, at may karapatang ang aking ina na magpasya kung sino ang bibigyan. Ako ay kanyang tunay na kapatid. Kung mayroon akong makahirapan at hinihiling ko sa nanay ang tulong, iyon ba ay labag sa batas? Huwag kang maningkamot sa pera ng iba. Natawa si Maricel. Ang kanyang pagtawa ay malinis, ngunit puno ng panlalait. Dahan-dahan siyang nahanap sa tumpok ng papel ng 2 resibo. Narito ang kahirapan ng aking mahal na hipag. Si Ana ay nagreklamo na kulang ang pera para sa mga bata, ngunit noong nakaraang buwan ay bumili ng bagong Hyundai na nakakahalaga ng 1 milyong piso. Ang bill ay isang bayat lang. Ang kotse ay nakarehistro sa pangalan ni Svetlana, ibig sabihin ay Ana. Exactly noong araw na iyon, kinuhang nanay ang lahat ng pera mula sa ATM card ni Nanding at ibinayad sa dealership. Binaling ni Marichel ang 2 pahina at tinapik ang linya na naka-italics. At hindi iyon lahat. Nagreklamo kang nasa kahirapan. Ngunit nagdadala ng bag na nakakahalaga ng 25,000 at naglalakbay sa abroad. Lahat ng libangan ay binayaran gamit ang credit card na nakarehistro sa pangalan ng aking asawa. Sa kabuuan, nakbigay ka sa kanyang utang na halos 221,000 piso. Saan nga ba ang iyong kahirapan, Ana? Namumuhay ka sa kasiyasan gamit ang dugo at pawis ng iyong kapatid. Wala ka bang kahihiyan? Ang mukha ni Ana ay naging puti tulad ng patay. Ang kanyang maliwanag na galabi ay nanginig. Hindi siya makaimik. Ang maskara ng mahirap na ina ng 2 anak na matagal na niyang isinusuot ay walang awa na natanggal. Wala na siyang natitirang kahit isang argumento para makapag-induce NG awa o makapaglipat NG responsibilidad. Ang ebidensya ay hindi may tatanggi. Nakita ng nay na ang kanyang paboritong anak ay nabigo at ganap na natalo. Naunawa ang hindi na magiging epektibo ang lohika. Ginamit niya ang kanyang huling trump card, ang walang hanggang taktika ng biktima na matagal na niyang ginamit laban sa akin. Tuwid siyang bumaba sa tile na saing ng ospital na silid. Nagsimula siyang magpalo sa kanyang matuhod at itinaas ang kanyang ulo, umungol. Diyos ko, bakit ito mangyayari sa akin? Tingnan ninyong lahat, ganito ang pakitungon ng sariling anak sa kanyang ina. Siya ay 9 na buwang dinala ko sa sinapupunan, walang tulog na inalalayan, nagutom para mapagtapos. At ngayon ay nakikinig siya sa asyawa niyang iyan at binibilang ang bawat piso mula sa sariling ina, kapatid at manugang. Bakit pa ko mabuhay? Mas mabuti pa sana na mamatay na ako para hindi ko na makita ang kahihiyang ito. Ang kanyang mapekang iyak ay kumalat sa buong koridor. Nagsimulang sumilip ang makapuno na usisa mula sa makakalapit na silid. Kung ito ay ang nakaraan na ako, isang pag-iyak niya ay sapat na para lumuhod akong humihingi ng kapatawaran. Ngunit ngayon, ang tingin ko sa babaeng nagpapagulong-gulong sa sahig ay walang laman at malamig. Nagtiti sumupo ako sa kama. Tumingin ako ng direkta sa babae at pinigilan ang kanyang palabas ng salitang matalas tulad ng tabak. Nanay, tumayo ka, tama na ang paghanap. Ipinanganak mo ako, ngunit kahapon ngang hapon ay malamig mong pinabayaan akong mamamatay sa koridor, nagaatubiling gumastos ngang 5,000 para sa operasyon.
Nang gumagastos kang halos 3 milyong piso nga aking pera sa kapatid at manugang, hindi ka nag-atubili. Nang nagbitbit kang utang na 200,000 sa akin para mabili ang bag ni Ana, hindi ka nasaktan. Nang pinilit mo si Marichel na mamuhay sa kahirapan ng 7 taon, hindi ka naawa sa kanya. Kumapit ako sa gilid ng kama at matatag na nagpahayag. Ngayon ay sinasabi ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ko hinahanap na ibalik sa akin ang utang para sa aking kapanganakan at pagpapalaki. Hinihingi ko ang aking sariling pera na kinita sa pawis at dugo, eksaktong 3 milyon. Kung hindi ninyo ibabalik, mismo akong magsasampang ng kaso sa hukuman laban sa inyo. Kaya tumigil na sa pag-iyak. Ang iyong maluha ay hindi na nakakahalaga ng kahit 1 sentimo. Biglang tumigil ang pag-iyak ng nanay. Natigilan siya sa sahig. Malawa na nakanganga ang mga mata. Tinitignan ang kanyang matalimaing anak na sa isang gabi ay ganap na nagbago. Ang malupit na katotohanan ay pumutol sa lahat ng mga sinulit na huwat na pagmamahal, nagpapahiwatig ng mahal na presyong kailangan nilang bayaran. Iniunat ko ang aking kamay patungo sa murang synthetic leather na bag ng nanay na nakalatag sa paanan ng kama. Mabilis na nahanap at naalis ng aking maga daliri ang pamilyar na ATM card. Sa gulat ay bumuka siya para kunin ito, ngunit pinigilan siya ng determinadong tingin ni Marichel. Itinuon ko ang card sa antas na aking makamata at malinaw na binahkas. Mula ngayong buwan, ang aking suweldo ay magiging sa may-ari nito. Ang tungkol sa utang na 3 milyon bibigyan ko kayo ng eksaktong 7 araw. 7 araw mula ngayon para makuha ang buong halaga at ilipat sa account ni Marichel hanggang sa huling sentimo. Itinaas ni Boying ang kanyang baba. Ang kanyang manipulador na ugali ay muling lumabas. Itinuro niya akong daliri. Nagtatakot ka ba sa amin? Saan kami kukuha ng 3 milyong piso ng sabay-sabay? 3 milyon ay hindi 3,000. Darating ka ba na may patalim para sibuin ang utang? Ngumiti ako at tumango. Hindi ako pumapatayng sinuman, ngunit alam kong mabuti ang inyong mahihinang punto. Ang iyong kumpanya Techno World Trading ay kasalukuyang naghahanda para sa isang malaking government tender. Kung ipadadala ko ang statement na ito sa iyong makasosyo at mapatunayan na ikaw ay isang manloloko na nagnakaw sa kamag-anak para panalagin ang negosyo, sa tingin mo, ano ang mangyayari sa iyong reputasyon? Sino ang gustong makipagtransaksyon sa isang taong ginagamit ang kanyang pamilya? Binuksan ni Ana ang kanyang bibig para magbuhos ng mga sumpa, ngunit agad akong lumipat sa kanya. At tungkol sa iyo, kapatid, kung sa susunod na Martes ay wala akong makitang pera sa account, ipiprint ko ang lahat ng resibo para sa kotse, bag at dadalhin ko ang mga ito sa iyong opisina sa gobyerno. Liligid ako mula sa silid ng boss hanggang sa HR department at titignan kung ano ang sasabihin ng iyong nakasamahan at superior tungkol sa isang empleyado na kinakaw ang kanyang kapatid para sa maluho niyang pamumuhay. Sa tingin mo, mananatili ka pa rin sa pwesto ang Deputy Department Head pagkatapos noon? Ang aking mabanta ay tumalab ng tiyak sa pinakamasaktan na lugar, parehong nagpatigil si Boying at Ana. Ang kanilang kayabangan ay nawala, at sa kanilang mamukha ay nabasa ang takot at pagkabalisa. Ang nanay ay tinitingnan ang kanyang paboritong anak na natatakot, hindi na nangangahas na humingi ng kahit ano. Tahimik nilang kinuha ang kanilang termos at lumabas ng silid, dala ang kahihiyan at pagkaaba. Ang 7 araw ay lumipas sa nakabibinging katahimikan. Wala ni isang tawag, wala ni isang mensahe mula sa aking pamilya. Marahil ay tinataya nila ang aking kalambutin. Umaasang banta lang ang lahat at hindi ako maglakas loob na kumilos. Nakamali sila. Ngayon ay huling araw na. Sinuring doktor ang tahi at pinahintulutan na akong lumabas. Ang sugat sa ibabang tiyan ay sumasakit pa rin sa paglalakad. Dala ni Marichel ang bag ng magamit at maingat na sumusuporta sa akin nang lumabas kami ng ospital at huminto ng taxi. Dumiretso tayo sa aming inuupahang apartment para makapahinga. Sinabing doktor na huwag kang magsikap, tanong ni Marichel. Nang nakaupo na kami sa sasakyan, tumango akong may determinasyon. Sabihin mo sa driver na dumiretso sa Tondo. Kailangan kong tapusin ang utang na ito ngayon din.
Ang sasakyan ay lumakad sa maingay na lansangan at huminto sa harap ngang lumang apartment building na may kubakubang dilaw na pintura. Sa harap ngang basang semento na hagdan ngang gusali lugar na nagmumula sa aking pagkabata, lugar na dati kong itinuturing na pinakaligtas na tahanan. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong alisin ang huling pataang kahinaan. Sa pagahon sa hagdang ito, titigil akong maging anak na nakasalalay sa ina, magiging lalaki na akong lalaban para sa katarungan para sa kanyang asawa. Ang kahoy na pinto ng apartment ng nanay ay bahagyang nakabukas. Mula sa sala ay naririnig ang mahinang bulong. Itinula ni Marichel ang pinto. Silang tatlo ay nakaupo sa mesa. Nang makita nila kami, nagmadaling itinaas ng nanay ang isang bagay sa ilalim ngang unan sa sofa. Tumayo si Ana. Nakatiklop ang mga kamay sa baywang. Anong ginagawa mong pumunta rito? Kakagaling lang sa ospital. Sa halip na humiga sa bahay, nagmadali kang pumarito para mangutang sa sariling ina. Gusto mong ilagay kami sa hukay, Nanding. Dahan-dahang inilipat ko ang upuan para kay Marichel, pagkatapos ay lumipat sa kapatid. Naparito ako para kunin ang pag-ari ko. 7 araw na ang lumipas. Gusto kong makita ang pera sa account. Ang nanay, na mukhang humihilab ang dibdib, ay kumuha ngang passbook mula sa ilalim ngang unan. Inilagay niya ito sa mesa at inusad sa akin. Ang kanyang boses ay puno ngang trahedya. Pinalabas namin ang lahat hanggang sa huling sentimo. Ang passbook na ito lang ang natira. 300,000 piso, lahat ng aking ipon para sa katandaan. Nanding, kunin mo ito at pakiusap, patawarin mo ang kapatid at si Boying. Mahirap sila ngayon. Saan sila kukuhang 3 milyon? Sa akin lang ito. Tumingin ako sa passbook, pagkatapos ay sa mukha ni Boying na punong ng pekeng kalungkutan. Alam kong siya ay may ilang loteng lupa sa Bulacan. Hindi ako nakipagtalo. Inusad ko ang passbook, pabalik sa nanay. Sinasabi ko sa huling pagkakataon, hindi ko kailangan ang iyong passbook. Kailangan ko ng 3 milyong piso cash. Ni isa man piso ay hindi maaring kulang, ngayon bago mag-alas 5 ng hapon. Kung wala ang pera sa account ng aking asawa, bukas ng umaga, ang lahat ng statement ay nasa mesa ng kasosyo ni Boying at sa opisina ng boss ni Ana. Nasa inyo ang desisyon. Pagkatapos sabihin ito, hinawakan ko si Marichel sa kamay at matatag kaming naglakad patungo sa pintuan. Sa likod namin ay umugong ang sumpa ni Ana at iyak ng nanay, ngunit hindi na ako lumingon. Naksara ang pinto. Bumababa ako sa hagdan, iniiwan ang mataong nagbubuklot sa akin ng dugo, ngunit ang mga kaluluwa nila ay puno ng kasakiman. Gabing 7 araw, mahimbing akong nakahiga sa makipot na kama ng aming inupahang apartment. Si Marichel ay nagpapaluto sa kusina, hinahalo ang kanin at karne. Napakatahimik, kaya naririnig ko ang tiktak ng relo sa dingding. 5:05. Biglang nag-vibrate ang telepono sa bedside table. Naririnig ang tunog ng notifikasyon. Kinuha ko ang telepono, binuksan ang screen. Ang banking app ay nag-abiso na sa account ni Marichel ay may naipasok na 500,000 piso. Ang nagpadala, Anatolio, ang aking manugang, sa wakas ay sumuko. Natakot siyang mawalan ng muka at ng milyon-milyong kontrata at may put na inilabas ang pera na kanyang inangkin. Hindi pa lumipas ang 10 minuto, dumating ang isa pang notifikasyon. Sa account ay naipasok pa ang 500,000. Sa pagkakataong ito, ang nagpadala ay si Annabella, ang aking makasariling kapatid na palaging nagreklamo sa kahirapan. Sa huli ay napilitang ibenta ang kanyang maalahas at alisin ang ipon para tapusin ang bibig ng kapatid na itinuturing niyang walang hanggang ATM. Nang dumilim, muli ay tumunok ang telepono. Sa pagkakataong ito, tumatawag ang nanay. Sa sandaling sumagot ako, narinig ko ang kanyang pinasamit na pag-iyak. Nanding, kinuha ko ang lahat ng pera sa passbook, humiram sa mga kamag-anak para makuha ang huling 500. Ikinredito ko na. Kabuuan ay 3 milyon. Masaya ka na ba, Nanding? Winasak mo ang iyong pamilya. Tiningnan ko ang balanse na higit sa 3 milyon.
ngunit hindi naramdaman ang kasiyahan o tagumpay. Ang aking pawis at luha sa loob ng 7 taon ay nakbalik lang sa nararapat nitong lugar. Tahimik akong sumagot. Natanggap na ang pera, tapos na ang lahat. Mag-ingat ka sa sarili mo, nanay. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ko ang tawag. Ang labanan para sa pra ay nanalo, ngunit ang presyo ay ang ganap na pagkabasag ng tinatawag kong pamilya. 1 buwan pagkatapos ng discharge, ganap na akong gumaling. Sa malaking halagang nasa aming kamay, ang una naming ginawa ay isinama si Maricel para tumingin ng mga apartment. Mabilis naming napili ang isang maluwag at maliwanag na apartment sa Bagong Gusali malapit sa paaralan ng aming anak. Bumili rin ako ng murang family car para makabiyahe kami ng comfortable. Lahat ng dokumento para sa apartment, para sa sasakyan ay pinagsigasigan kong napangalan kay Maricel. Ito ang pinakamaliit na maaari kong gawin bilang kabayaran sa aking matapat na asawa sa mga taon kahirapan. Sa araw ng lipatan, nakaupo ako sa maluwag na balkonahe at pinindot ang numero ng nanay. Ito ang huling beses na tinatawagan ko siya, aking sariling kagustuhan. Nanay, lumipat na kami sa bagong apartment. Tinatawagan kita para malaman mo kung nasaan na ngayon ang iyong apo. Sa kabilang dakong linya, ang boses ng nanay ay puno pa rin ng samang loob. Bumili kang ganoong malaking apartment, ngunit ang iyong ina ay hindi mo iimbitahan na doon tumira. Nakalimutan mo na ba ang nagsilang sa iyo? Malalim akong huminga at tahimik na sumagot. Wala akong galit sa iyo, wala na akong sama ng loob sa kapatid at kay Boying, ngunit hindi ko mapapalampas ang nangyari at hindi ko maaring makunwaring wala itong nangyari. Mula ngayon ay wala na tayong anumang pinansyal na pakikitungo. Buwan-buwan, magpapadala ako sa iyong 100 pisong panggastos. Sa mga pista at kasal ay darating ako para magampan ang aking tungkulin bilang anak. Sa lahat ng iba, bawat isa ay mabubuhay sa sariling buhay. Mabigat na bumulong ang nanay at pinutol ang tawag. Ang tawag na iyon ang naglagay ng panghuling hangganan sa lahat ng put ng nakaraan. Lumabas si Maricel mula sa silid, dala ang 2 basong malamig na katas ng mangga. Yumakap siya sa akin at makasama naming pinanud ang lungsod sa gabi, nagsisiyap sa mga ilaw. 7 taon ng buhay sa kasinungalingan, manipulasyon at kahihiyan ay opisyal na natapos na. Sa ilalim ng mapayapang langit ng gabing iyon, mahigpit kaming nahawak ng kamay ng aking asawa, binubuksan ang bagong kabanata ng aming buhay malaya, independyente at tunay na masaya. Katapusan,